Kayang api, dugo'y dumadaloy, dahil sa gutom katawa'y nangangalay. Mga lider namin sa ginto'y nagumon, kinabukasan namin kanilang ibinaon. Diyos ng paglaya, pakinggan ang sigaw. Diyos ng paglaya, mga kaluluwang sawi iyong iligtas. Katarungan mo'y ibuhos sa lupain. Katarungan mo'y ibuhos sa lupain. Mga pusong bato iyong pawiin. Sa bawat inang nagdadalamhati, sa bawat batang walang ngiti, naway kumilos ang mga kamay ng mga lider na sa kapangyarihan ay nagpakahusay. Diyos ng paglaya, pakinggan ang sigaw. Diyos ng paglaya, mga kaluluwang sawi iyong iligtas. Katarungan mo'y ibuhos sa lupain. Katarungan mo'y ibuhos sa lupain. Mga pusong bato iyong pawiin. Sa paglaban, pag-asa'y ating itayo. Pagbabago'y ating isigaw. Sa pagkakaisa, tayo'y mananaig. Pilipinas, babangon, sisikat ng walang humpay. Diyos ng paglaya, pakinggan ang sigaw. Diyos ng paglaya, mga kaluluwang sawi iyong iligtas. Katarungan mo'y ibuhos sa lupain. Katarungan mo'y ibuhos sa lupain. Mga pusong bato iyong pawiin. Sa iyo ang aming panambitan. Pagbabago'y magmula sa puso't isipan. Pilipinas, aming bayang minamahal. Sa iyong lakas, kami magtatagumpay. Inihahandog ng ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pagunlad o umangat taang ugnayan sa impapawid. Dito katotohanan ang pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng ilan. Okay, magandang gabi po. Araw na naman ng Huwebes, ika-23 ng Oktubre, 2025. Alas 9 na naman po ng gabi, araw ng Huwebes. Ugnayan na naman po sa Himpapawid. Ito po si Jean De Jesus, ang umangat ng Migrante Bologna. Kasama po ang original na kalab team.
Ayan, ito po si Edith Centeno de Jesus at sabi nga po ng aking ex-boyfriend na si Jean ay nandito kami sa Bologna para sa ika-243 broadcast ng ating ugnayan sa Himpapawid. Huwag niyo pong kalilimutan na subaybayan ito lagi tuwing Huwebes, alas 9 ng gabi dito sa Europa at alas 3 ng madaling araw naman po, araw ng Biyernes sa ating bansang Pilipinas. Pasalamatan muna natin yung ating Ang ganda ng kanta, no? Mula po sa Ay Grabe Music, ang title ay Sigaw ng Sigaw Bayan. ng Bayan. Okay, at teka, back to studio muna tayo. At sa ulo po ng mga balita, politiko, kontraktor, bagman, diba? Magsasama-sama sa loob ng selda, sabi ni DILG Secretary Rimulya. 7 bagong santo idineklara ni Pope Leo XIV. Mga Okay. Mga Pinoy Marino inekis na sa Amerika. Mga natakot sa galit ng bayan, ICI, isa sa publiko na ang flood control probe. At para po sa ating unang balita, kasabay ng paghahanda ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa posibleng pagpapakulong sa mga sangkot sa flood control scandal, tiniyak ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang ibibigay na special treatment sa kahit sinong makukulong. Giit ni Rimulya, sino mang makukulong dahil sa flood control scandal ay kailangang magsama-sama sa loob ng selda, anuman ang kanilang estado sa buhay. Kahapon, October 20, ay nagsagawa ng inspeksyon ng kalihim sa New Quezon City Jail sa Payatas bilang paghahanda para sa posibleng paglobo ng mga makukulong dahil sa naturang iskandalo. Sa isang panayam ngayong araw, nilinaw ni Rimulya na ang naturang pasilidad ay matagal nang naitayo ngunit kailan lamang natapos ang Phase 3 na pangunahing inihahanda para sa masangkot sa flood control scandal. Sa inisyal na inspeksyon, aniya, maaaring magsamang 10 individual sa bawat selda habang bakante naman ang 21 hanggang 22 na selda para agarang magamit. Ito ay katumbas ng mahigit 200 preso. Gayunpaman, kung mas marami pa sa 200 ang makukulong, kayang-kaya ng pasilidad na tumanggap na hanggang 800 katao. Plano ng DILG na pagsamasamahin mga preso sa selda nang hindi ikinukonsidera ang kanilang katayuan sa buhay. Maaari anyang magsama sa loob ng selda ang isang senador, kontraktor, congressman at iba pa, kung sakaling ipag-utos na ang kanilang pansamantalang pagkakakulong habang dinidinig ang kanilang kaso. Ayon pa kay Rimulya, pawang mga profesional ang mga miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology para sa pagbibigay ng sapat at pantay-pantay na serbisyo sa mga nasa loob ng kulungan. Sa ating ikalawang balita, 7 bagong santo ang opisyal na itineklara ni Pope Leo XIV nitong linggo sa isang makasaysayang seremonya sa St. Peter's Square. Daan-daang mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumalo sa Canonization Mass na isinagawa sa gitna ng taimtim na panalangin at pagdiriwang ng Jubilee Year. Ang mga itinanghal na santo, Blessed Carlo Acutis, isang kabataang Italyano na kilala sa kanyang debosyon sa Eucharistia at paggamit ng teknolohiya upang ipalaganap ang pananampalataya. Blessed Giuseppe Alamano, tagapagtatag ng Consolata Missionaris, kilala sa kanyang gawaing misyonero sa Africa. Blessed Marie Leone Paradis, isang madre mula sa Canada na nagtatag ng Little Sisters of the Holy Family. Blessed Elena Guerra, isang Italianang madre na nagsulong ng debosyon sa banal na espiritu. Blessed Emanuele Establum, isang doktor at religyoso na naglingkod sa mga may sakit sa panahon ng digmaan. Blessed Maria Antonia de Paz y Figueroa, isang laywoman mula sa Argentina na kilala sa kanyang gawaing misyonero at edukasyon. Blessed Pedro Marcelino Corradini, isang obispo at tagapagtanggol ng simbahan ng ika-18 siglo. Sa kanyang humilya, binigyan diin ni Pope Leo XIV ang halimbawa ng kabanalan ng mga bagong santo bilang inspirasyon sa mga Katoliko sa buong mundo. Aniya, ang kanilang buhay ay patunay na ang kabanalan ay posible sa bawat panahon at kalagayan.
Ang canonization ay bahagi ng patuloy na misyon ng Simbahang Katolika na kilalanin ng mga individual na namuhay ng may matinding pananampalataya, kabutihan at sakripisyo para sa Diyos at kapwa. Ating po ikatong balita, nabulabog ang Philippine Embassy sa Estados Unidos matapos ipatupad ng mga awtoridad dito na pagbawalan ng mga marinong Pinoy sa mga pantalan sa Amerika. Agad nakipagpulong ang mga opisyal ng Philippine Embassy sa US Department of State at Department of Homeland Security dahil sa mga ulat na hindi pinahintulutan ng mga marinong Pinoy sa alinmang US port nito mga nagdaang buwan. Giit ng embahada, dapat magkaroon ng mandatory consular notification sa mga marinong Pinoy na hindi pinapapasok sa mga pantalan ng Estados Unidos. Hindi binanggit ng embassy kung ilang Filipino seafarers ang apektado sa paghihigpit ng Amerika, pero sa Senate hearing noong Agosto, sinabi ni Migrant Worker Undersecretary Bernard Olalia na halos 100 marinong Pinoy na ang pinadeport ng US government sa kalagitan ng 2025. Ilan sa mga napabalitang dinireport ay ang 21 Pinoy crew ng cruise ship Carnival Sunshine sa Port of Norfolk, Virginia. At sa atin pong panghuling balita, natakot din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa galit ng taong bayan, kaya nagpasya ang mga ito na isapubliko na ang susunod na linggo ang investigasyon sa anomalya sa flood control at iba pang proyekto ng gobyerno. Ayon sa Makabayan Block, malinaw na takot sa public outrage na nagtulak sa ICI para buksan ang mga pagdinig. Pero binalaan nila ang publiko na maging mapagmatsyag laban sa posibleng cover-up para iligtas sa mga big fish na sangkot. Para naman kay Akbayan Rep. Chel Jokno, tama lamang nabuksan sa publiko ang ICI hearings dahil karapatan ng mga Pilipino na malaman kung paano ginagastos ang pondo ng mga proyektong dapat sanay nagpoprotekta sa kanilang buhay at ari-arian. Kapag live stream na ang hearing, masasaksihan ng taong bayan ang takbo ng investigasyon at kung paano papapanagutin ng mga opisyal na sangkot sa pagnanakaw ng kanilang pinayarang buwis, ani Jokno. Ipinahayag din ni mamamayang Liberal Party List Rep. Leila de Lima ang kanyang pagsang-ayon at tuwa sa desisyon ng ICI. Sa pagsasapubliko ng ICI hearings, hindi na lang ICI ang nag-iimbestiga. Kasama na rin ang taong bayan sa pagsusuri. Hindi lang sa mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mismong takbo ng investigasyon, sabi ni de Lima. Finally, nakinig ang ICI na dapat napapanood ng publiko ang hearings. Pero paano yung mga naunang hearing? Dapat full transparency, hindi pwedeng selective. Sa kabila ng anunsyo, nananatiling maingat at mapagduda ang mga mambabatas dahil para sa kanila, hindi pa tapos ang laban para sa ganap na katotohanan. At yan po ang ating mga balita na nagmula sa Bombo Radio, Abante News, Saksi Balitang Totoo ngayon. Back to studio muna po tayo. Kayo po ay nakikinig sa Ugnayan sa Himpapawid. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino. Ugnayan sa Himpapawid, mula Pilipinas hanggang Roma ang ating kwento. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino, sariwang balita, buhat sa bayan ko. Okay. Rin na nga, alas 9:15 na po. Mainit na issue ay ating pag-usapan. Bok, ano bang ulam natin kanina? Napasarap ang kain, ano? Nako, oo. Sino kaya ang mga bayaning gumagawa ng ating kakanin sa araw-araw? Mo, kamatis. Oo. At saka mangga. Nako. At may kasama pang bagoong. Nako po.
Ngayon, sino ba nagtatanim ng mangga? Sino nagtatanim ng kamatis at ang iba pang mga gulay? O, Yung kaya yan. mga manananim na to nakakatikman ng kanilang ani. Ewan ko lang dahil ang kagustuhan nila ay maibenta siyempre yung anika para maging pera at maibili ng ibang ulam, ng ibang pagkain at ibang pangangailangan sa buhay. Yan po ngayon ay buwan ng Oktubre, bukod sa buwan daw ng mga Maigsi, pasensya. hindi, mga pasensyosa daw, mga pasensyosa. Bukod sa buwan daw ng mga isinilang na mahaba daw ang pasensya sa buhay. Yung madaling magpatawad sa kapwa, yan po, yan. Ay buwan din po ng mga magsasaka at pagsasaka. At bago tayo magsimula, basahin muna natin ang tema. Okay. Ang tema po nga natin, gaya ng sinabi natin kanina, lupa at benepisyong agrikultural, pangakong napako din dahil sa korupsyon. Sa konteksto po, maraming taon na ang nakaraan, ganun pa rin ang suliranin ukol sa lupa, pagsasaka at benepisyo para sa mga magsasaka. Nagdaan na ang iba't ibang administrasyon sa ating gobyerno, pero kakarumpot pa rin ang natutupad, kung meron man, sa mga ipinangakong reforma at pakinabang ukol sa pagsasaka at para sa mga magbubukid. Kung tutuusin ay malaki na sana magiging lamang natin sa mga kalapit na bansa ukol sa pananim at produksyon. Pero waring nauuwi sa wala at ngayon nga ay naungusan pa tayo. Sa anong mga dahilan? Una, kawalan ng tama at maayos pamamalakad at pamamahala. Ikalawa ay ang di sapat na pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa at sa mga makabuluhang programa. Ikatlo, kawalan ng konsultasyon at solusyon sa mga problema ng mga magsasaka. At ikaapat ay malaganap na korupsyon. May pag-asa pa ba na maiangat ang antas ng pagsasaka sa Pilipinas at mabigyan ng pagpapahalaga ang kontribusyon ng mga magsasaka para sa kabuhayan ng bansa, gayong sila ang laging naiiwan sa laylayan? Yun. Paano ba? Siyempre kapag ganito ang topic kailangan dyan yung dean. Kailangan dyan yung may PhD. Dekano. Pagsasaka. Oo. At saka sino pa ba hindi makakakilala sa ating panahon ngayon? Siya ay isang social activist, makata, at tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Kababayan natin yan, Bok. Kababayan namin. Doon sa lugar na kung saan ay sinasabi nga na doon sumabog yung bulkan ng korupsyon. Naku po, kinang. Doon po. Taga-Malolos. Pakilala na natin si Danilo Daning Ramos. Magandang gabi po. Magandang umaga po, Daning. Magandang umaga pala. Magandang gabi, Dean, Kanich. Magandang gabi po sa mga kababayan nating OFW, migrants sa Italy, at sa buong mundo po na nakasubaybay sa ating social media platform. Mabuhay po kayo at muli maraming salamat po sa pagkakataon na maging bahagi sa inyong programa sa Ugnayan sa Himpapawid dyan po sa Italia. Maraming salamat po, Daning, at gumising kayo ulit ng maaga. Nabaha po ba kayo ng nakaraang mga buwan nung kasalukuyang binabagyo tayo? Pakiulit po. Nabaha po ba kayo dyan sa lugar natin sa Malolos? Doon po sa lugar namin ay hanggang lang, bukong-bukong. Pero marami pong lugar sa atin ang nabaha. At hindi lang po dito, sa Kalumpit po at Hagunoy, hanggang ngayon ay baha pa. Yung pong 3M ng Pampanga, baha pa rin. Kaya patuloy po ang pagbaha dahil sa korupsyon. Kaya po bilang panimula, gusto ko pong batiin ang lahat po ng lumahok sa baha sa Luneta. Pong September 21, antaya po natin aabot ng 100,000 katawan lumahok. Meron din po sa People Power Monument at yung mga kababayan po natin nagtuloy po sa Mindiola. At pangalawa po baha ng pagkilos sa Liwasang Bonifacio nitong nakaraang October 21. Kaugnay po sa pagkilos ng mga magsasaka at mamamayan, lupa at hustisya, ipaglaban at dapat po managot ang dapat managot dahil sa binanggit nyo nga po kanina,
napakatindi po ang korupsyon sa Pilipinas dahil po sa pananatili ng burokrata, kapitalista hanggang sa ngayon. Tulad nga po ng nasa konteksto natin, merong mga katanungan po dito na ipinasa sa amin at alam ko namang kayang-kaya ninyong mga sagutin ito simulan na natin dun sa bakit daw po tutol ang mga magsasaka sa corruption. Okay, ito isa-isang muna natin at baka masyadong bahain ng tanong si Cardan. Alam nyo, tutol po at malakas nating nilalabanan ang korupsyon dahil ang pagnanakaw po at pandarambong sa kaban ng yaman, ang una pong tinatamaan ay ang mga magsasaka, mangisda, ang agri-food producers at ang mahirap nating kababayan. Alam nyo po, Kajin, Dits, mga kababayan natin, eto po, hawak ko ngayon, nais ko pong basahin. Ito po yung pagsusuring ginawa ng Ibon Foundation sa tulong ng ating mga kapwa magsasaka. Ito po, ano ang naitulong ng 197 billion pesos para sa mga magsasaka? Ito po yung tinatayang 197 billion pesos para po sa flood control ang nawala, ninakaw, bawat taon mula 2023 sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po, una, 6.27 million metric tons ng palay o 6.2 metric tons ay katumbas ng 33% ng kabuang produksyon ng palay sa bansa. Ibig sabihin po, halos 1/3 ay kayang mabili ng gobyerno through National Food Authority. Kasi po, uulitin ko po, ang mga magsasaka, pagka po nagbenta, nilinto ang butil ng palay, ang nagtatanong po sa trader, magkano ba 1 kilo ang bili nyo? Binabarat. Kaya mahalaga po ang papel ng gobyerno. Pangalawa, tingnan nyo po, 84,022 small-scale dryers, tig-2 bawat barangay, 250,000 each. Pangalawa, 42,011 large-scale dryers, tig-1 sa bawat barangay, 550,000 pesos ang isa. Ganun po karami yung matulungan sana kasi po, ang magsasakang Pilipino, pagkatapos mag-ani, nagbibilad po sa kalsada, sa basketball court, kaya po ang palay, nagiging durog, maraming darak, binlid, mata-mata. Mababa po yung milling recovery rate. Pero kung ang palay po, ito, ay pinatuyo po through mechanical dryer, mataas po yung magiging milling recovery rate. 65 to 67% pataas. Ibig sabihin, mas marami pong bigas at magpo-contribute ito para matigil na ang importation ng gobyerno. So, alam nyo, ito po ay dryer lang. Bumagsak po yung tulay sa pagitan po ng San Miguel at saka DRT. Hindi po makababa yung mga produkto galing po ng DRT. So, kaya mahalaga po itong pinag-uusapan natin na korupsyon. Kasi ang tanong nga ba, tumututol nga daw ang magsasaka sa korupsyon, pero may karapatan daw po ba ang mga magsasaka na maghabol sa buwis o sa kaban ng bayan na kinukunakat ng gobyerno kung tayo daw ba'y nagbabayad ng tax o buwis? Yung mga magsasaka. Alam niyo po, Ka-Ditch, Ka-Jean, pagising po sa umaga hanggang bago matulog, ako, ang mamamayang Pilipino, ay nagbabayad ng buwis. Hindi lang po yung may trabaho, kasi po lahat ng bilhin sa ating bansa, meron pong buwis. Partikular po yung mga gumagamit ng gasolina at diesel, double taxation. Meron na pong excise tax
meron pang value added tax. Kaya po yung mga ninako na yan ng mga magnanakaw at mandarambong sa bayan, pawis at dugo natin po yon. At alam nyo, ang mga magsasaka po, malaking problema. Pambili ng binhi, abono, pestisidyo, kakainin sa araw-araw. Wala pong libo, pero sila po milyon, bilyong piso. Kaya po, alam nyo, ang panawagan po nung nakaraan, ito, Marcos, hari ng korupsyon, alis dyan. Duterte, VP Vice President Sara Duterte, reyna ng korupsyon, alis dyan. Marcos Duterte, walang pinag-iba, wakasan ng korap at pasistang rehimeng US Marcos. Kaya dito pong nakaraang pagkilos, alam nyo, pinag-uusapan nyo po natin yung land reform. 53 taon ng PD27 ni Marcos Sr. at 37 years ng CARP. At Marcos Sr. noon, Marcos Jr. ngayon, talaga pong peste sa magsasaka at salot sa masa. Oo. Kung kadaning kung iisipin ninyo, napakalaking perwisyo ng mga dulot ng baha ng bagyo sa mga pananim ng mga magsasaka. Pinupuhunanan natin yung itinatanim, inaalagaan, tapos pag dumating ang bagyo at binaha, wala na. Wala na, lugi na. Lugi na, laki pang perwisyo. Totoo po yan. Alam nyo po ba na ito para malaman ng ating kababayan, nagkaroon po ng mga case study sa atin sa Central Luzon, lalo na po sa rice granary. Alam nyo po ba na ang gastos ng magsasaka sa 1 kilong palay, itong hawak ko, 15 to 16 pesos per kilo. Tapos, after po ng mga serye ng bagyo, nabili ng 8 pesos per kilo. So, nalugi po ng 8 pesos. So, 8 pesos times 50 kilos equals 400 pesos. Kung aanihin po ay 80 kabans, so 400 pesos times 80 kabans is 32,000. So, nalugi po. Iba pa po yung sa serye ng kalamidad, ang nawala po sa isang magsasaka, lalo po nitong nakaraan sa Bicol, Central Luzon, Eastern Visayas at saka po sa Northern Luzon. Alam nyo po, totally natabunan yung mga palay at mais. So, 80,000 po yon yung supposedly anihin, pero alam nyo po, walang natanggap na kompensasyon ang ating mga magsasaka. Meron pong nakatanggap ng konting ayuda at sinasabi po ni Marcos na bibigyan daw ng 7,000 ang mga magsasaka. Sabi po ng ating mga kababayan, asa ka pa. Katulad niya ng 20 pesos na bigas mo, ano lang po yon, postura lang, pero hindi makita ng ating mga kababayan nasaan ang 20 pesos na bigas na sinasabi ng inutil na Pangulo Bongbong Marcos. Yun nga po, yung pagka bumaha, kawawa yung mga magsasaka. Lumulubog yung kanilang mga pananim, pati na yung mga mangingisda, nawawalan ng kita. Pero yun po ang gustong-gusto ng mga mangungurakot, yung mga baha Pagka po may baha, laging may buhaya Alam nyo po, totoo yan, hindi lang pong baha. Hindi po ba yung Yolanda, pinagkapirahan pa ng mga politiko at ng mga tiwaling opisyal yung pagpapatayo ng bahay, paano po yung hindi nagkabahay ang marami. At ito nga pong flood control project, alam mo, Kadits, ito po, hawak ko po ito, itong dyaryo. At sabi po ng Mayor Christian Natividad, ito po, Malolos Probe Team finds 52 anomalous flood works. Lumilito po kasi doon sa proyekto, 106 project, alam nyo po, halos ang sabi po ni Mayor, 54 were either completed or ongoing. Kaya marami pong ghost sa darating pong November 1 at saka 2,
All Saints Day, All Souls Day, Nagkalat ang mga pero multo. ang dami pang multo. Kaya grabe po talaga. Bilyon-bilyon sila, milyon, eto po alam nyo po ba hanggang ngayon nag-uusap tayo, 7 barangay sa Kalumpit, hindi po nakakapag-aral ang mga estudyante dahil po baha yung mga eskwelahan. Sa Haguni po, hindi makakapunta sa sementeryo dahil may tubig ang kanilang pansyon. Grabe po ang epekto. Ito po ay pinag-uusapan natin. Iba-ibang epekto. Yung pong nagtatrabaho, ang laki ng gasto sa sasakyan ng bangka, tricycle. Pero sa magsasaka po ito, pagtagulan, sobrang baha. Hindi po makapagtanim. Pagka naman po tag-init, sobra naman ang init. Nagkakatuyot. Kaya po, grabe yung pong ugat nito ay korupsyon. Alam nyo, nakakabahala, nakakalungkot, pero nakakagalit. Yung pong pinag-uusapan natin flood control. Pero pag inugat po natin, bakit po ba bumaha? Bakit ganito ang nangyari? Malaki pong makita ng mga kababayan natin dahil po sa pagkalbo ng kabundukan, pagsira po ng ating mga puno, dahil po sa Mining Act of 1995, walang habas na pagputol dahil po sa sabuatan. Alam nyo, Ditch, Jean, galing po ako ng Mindoro. Isa po ako sa delegado ng International Solidarity Mission. Alam nyo po ba na, kasi nabanggit nyo kanina, buwan ng mga magsasaka at saka katutubo. Meron po doon sa Abra de Ilog, isipin nyo po, 8 generation sila. Mahigit 200 taon na yung mga katutubo nating Iraya at Mangyan. Last year po, nung Mayo, inaangkin po ng Peaceland Corporation yung 30 hectares at napaalis po, dinamitan ng dahas ang halos 200 mahigit individual. Meron na lang pong natitira doon na humigit kumulang 10 bahay, may mga nakatira, pero ginigipit. Isipin nyo po yun, more than 200 years nandoon sila, nagsasaka, may mga iba-ibang tanim, palay, corn, prutas, gulay, coconut, etc. Biglang sasabihin kanya. Kaya po, ganito ang nangyayari. Yung pong mga magsasaka natin ng Negros, mula po October 15, nagkampuhan na po sa tapat ng Department of Agrarian Reform sa Quezon Memorial Circle kasi po yung more than 6,000 hectares sa Kanduni, sa Negros Occidental, sinira po ang palay, mais, sugarcane, ang tanim po ngayon ay all palm. So ito po ay nangyayari sa buong bansa, kaya po yung konteksto nyo kanina, ganyan po. Hindi pinapahalagahan ang magsasaka. At alam nyo ang Pilipinas po, in the last 3 years, number 1 na tayong rice importer sa buong mundo. Bakit? Kasi po, walang tunay na reforma sa lupa, walang significant production subsidy, rice tarification. Ito po, Kadits, Jean, ito. Hawak ko po, ito po yung lumabas sa Biz News Asia. Ito po litrato ni Secretary Tio Laurel. Ito, gusto ko pong basahin at ipakita kung gaano matagal na pinabayaan. Ito po, Per Capita Farmer Support for Agriculture 1995-2022. Babasahin ko po yung titulo, English po ito. The Philippines has historically lagged behind its counterparts in terms of the scale and effectiveness of subsidies and government support for the agriculture sector. Ito po ay may kaugnayan po ito sa Philippines, Vietnam, Thailand, China, US, Brazil, India, Japan, Australia, South Korea, and Estados Unidos. Tingnan nyo po sa Japan, $907,318.64 US dollars per farmer. Sa South Korea po,
145,015.2 US dollars ang tulong. Sa Thailand po, 5,919.2 US dollars. Pero sa Pinas, ito po, 2,563.4 US dollars. Ang masama po, kukonti na nga, kinukurakot pa ng mga magnanakaw at mandarambong sa ating bayan. Kaya po, dapat lahat ng kurakot, managot. Saka hindi lang naman po yung tungkol sa flood na control projects ang naging problema kapag ganyang bumabagyo, bumabaha. Pati po yung ating mga kalsada. Kaya apektado pa rin ang ating mga magsasaka dahil kung sakali mang nailigtas nila yung kanilang mga pananim Yung pagdadala sa na alin nila, paano ngayon naman nila i-market ito kung sira ang tulay, sira ang mga kalsada, at yung ibang bayan ay may baha pa. Kung natuyo man yung tubig mo sa lugar nila, sa kabilang bayan ay baha pa. Kaya saan mapupunta yung mga inani nila? Mai-stack ito at mabubulok. Kaya kumbaga saan magkakaugnay talaga yung yung problema na yun doon sa corruption eh. Alam mo, Ka-Ditch, Ka-Jin, tingnan nyo po. Yung napakalaki po, napakahaba na tulay sa Isabela, February 1, pinasinayaan, February 27 bumagsak. 1.2 billion peso. Isipin niyo po yun na. Pangalawa po, yung tulay naman sa Cagayan, bumagsak din. Hindi lang po yan, eskwelahan. Hindi po ba doon sa testimony ni Bryce Hernandez, standard po yung mga project, hindi lang ghost. Alam nyo, dito po sa atin, sa Bulacan, yung pong 280 million pesos na Rogaciano Mercado Hospital sa Santa Maria, na dapat po tapos na, ang nakatayo lang ilang bakal, at saka po yung simento. Yung pong sa Nauhan Oriental Mindoro na flood control na discovery ni Governor na iisa ang bakal at bakit ganun ang nangyari. Kaya sa buong bansa, grabe po. At eto, Ka-Ditch, Ka-Jin, eto, tinan mo, hawak ko to na panawagan na impeach Sara. Kasi 612.5 million ay nilustay, dinambong ni BP Sara. 125 million ginastos ng 11 araw only in the Philippines. Pangalawa, si Congressman Paulo Duterte, isang distrito ng Davao City, yung huli pong 3 taon ni Duterte, ang approved na GAA ay more than 13 billion pesos, pero ang napunta kay Pulong, sa ngayon po sa Commission on Audit, is 51 billion pesos. Kaya po talagang grabe po yung burokrata kapitalista sa ating bayan. Kaya po dapat wakasan at panagutin. Matigil po ito kasi tama po kayo, habang nagpapatuloy ito, hirap na hirap ang taong bayan, hindi lang magsasaka, kundi ating mga kababayan, at hindi po uunlad. Kaya po dapat baguhin talaga ang sistema. Kaya ako po, binabati ko po ang ating mga kababayan dahil po sa mga nakaraang araw, dito po sa atin, yung pong Bulacan State University, no? Nagkaroon po sila ng protesta. May protesta po sa Hagonoy, sa Kalumpit, Malolos, Pulilan, Bukawi, Balagtas, Giginto. Ako po, mula nung nagkaisip, first time itong nakita ko. Isipin mo naman, sila Senador Joel Villanueva, 600 million. Sabi ni Senador, tingnan nyo, wala naman akong sa GAA. Wala po sa GAA. Kasi po, ang malaking napunta sa kanya, sa ilalim po ng unprogrammed funds ng Pangulo. At ngayon sa 2026 budget, alam nyo po ba, 696 billion pesos para sa pork barrel ni BBM at saka po ng mga mambabatas. Imagine, grabe po. Kaya
Talagang tama na, sobra na, at ang mga kababayan po natin talagang kailangang magkaisa, kumilos, dahil kung hindi po ay magpapatuloy ang mga kawatan sa ating bayan. Itong pong mga pondong inilalaan sana kung talagang inilalaan sana doon sa mga proyektong makakatulong sa ating mga kababayan, makikita na sana natin yung kaunlaran yung pagbabago Pero Gagaan naman ng kung konti. tutuusin mo, halimbawa 1 bilyon, tatanggal na nila ng kaltas ng kanilang mga porsyento hanggang sa paliit ng paliit yung pondo, tapos sa kanila gagamitin doon sa proyekto, kaya nagkakaroon ng mga substandard na proyekto dahil hindi na sapat yung pondong inilaan doon sa proyekto na yun dahil nakupit na. At saka kung kailan sila gumawa ng flood control, tsaka bumaha. At saka naglalagay ng flood control project doon sa Doon sa mga walang baha. Tsaka alam niyo po, Jean, Dit, yung pong mga mambabatas at sistema, isipin niyo po, diniklara na ng Korte Suprema ang pagkatanda ko po, 2013, unconstitutional ang pork barrel. Pero alam nyo, ang ginawa po nila ngayon, insertion. O ini-insert na, lumilito po pala, 15 to 20% ang SOP sa mga congressman. Yun, binangkat nila. 5% sa DBM secretary. Kaya po, ito mahalagang makita natin. Kasi may kausap po ako kahapon, ang sabi po niya, yung kanilang pamilya, ang sabi ay ganito, ang may kasalanan naman dyan, yung mga tauhan, mga nasa ilalim ni BBM. Hindi po totoo yun. Bakit? Ang hari po ng korupsyon at ang reyna, ang BP Sara. Bakit? Ang pondo po mula sa NEP, National Expenditures, sorry po, yung pong, tama, NEP, inihanda po yan ng Malacanang at saka DBM. Pag dinala po sa Kongreso, nagiging HAB, House Appropriation Bill. Pag pinagtalakayan po ng mga senador at saka kongresista, nag-hearing, nagkakaroon po ng final version, nagkakaroon po ng bicameral conference. Yung pong third and final reading, susumiti kay Pangulo, dalawa lang ang gagawin, either ibito o pirmahan. Pag pinirmahan, magiging GAA, General Appropriation Act. Ibig sabihin po, galing sa Malacanang. Kaya hindi po totoo na walang kinalaman si Marcos. Siya po ang utak nito pong pinag-uusapan natin na budget. Pangalawa, ang mga senador po at congressman, ang papel po nila ay legislators. Hindi po yung pondo sa edukasyon, sa kalusugan, pipila ka sa kanila para may guarantee letter. Dapat po ay ganito. Yung budget para sa edukasyon, idiretso po sa mga state, UP, UP system, yung pong mga nasa probinsya, siyempre UP, PUP, at iba pa. Halimbawa sa atin po, diretso sa Bulacan State University, Benguet State University, Tarlac, at iba pa, para libre edukasyon. Pangalawa, kung sa kalusugan po, idiretso na po sa Philippine General Hospital, East Avenue Medical Center, Jose Reyes, Philippine Children Medical Center, ito pong Philippine Orthopedic Center, at sa mga provincial as district hospital sa buong bansa para po diretso na. Ang nangyayari po talaga, patronage politics, dynasty, pag-ayuda para humingi tumingi ng utang na loob. Dapat na po itong wakasan at labanan po natin ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Kasi ginagamit nga po nilang pang-epal. Kumbaga sa kailangan dumaan pa sa kanila para mapaalam sa tao na, eto, tulong namin sa inyo. Pero sa totoo lang, yun dapat, yung sinasabi ninyo, nakadirekta dapat to sa puntahan.
doon sa talagang halimbawa talagang ospital, eskwelahan, hindi yung dadaan kay congressman, dadaan kay ano ba yung mga yung Ano po, Kadits, mga sinatong at saka ay senator congressman, saka ano yung tawag sa congressman? congressman Yung po, Congressman. congressman. congressman at saka senatong. Pareho din pala. May dagdag ko lang po kadaning no sa sinabi niyo na dapat nawakasan na yung bulok na sistema. Ano po ba mga alternatibo pang dapat gawin? Ayan, may tanong nga si Oh, Egay eh. tanong po ni Ega yon. Ega Bunson. Ano daw po ang ating alternatibong sistema para mawakasan ang bulok na naghaharing sistema na yan? Okay. Dalawa pong napakahalaga. Isa, dapat nang wakasan, matigil ang political dynasty. Nanay, tatay, anak, apo, o sila-sila na lang. Kaya po sa Senado, di po ba, family, no? Family. Pangalawa po, ideklara public sa publiko ang mga SALN. Yung mga statement of assets, liabilities, and network, ay tulad po ng ginawa na halimbawa ni Congressman Tino, Sara Gabriela, at ni Attorney Rinico ng Kabataan Party. Tapos po, siyempre, pangatlo, matigil na po mawakasan yung pork barrel system. Dapat po talaga maalis ito kasi kaya po gusto ng mga senador at ng mga congressman ang pwesto na yan kasi po napaka-juicy position. Dahil nga po diyan sa pork barrel na yan, doon sila interesado. Hindi naman po sa paglilingkod. Ito, bakit ko po sinabi? Yung mga batas po nilang ginagawa, laban sa interest natin. Napakarami, no? Ito pong import liberalization, Mining Act of 1995, at alam nyo po, recently, nakakagalit talaga. Isipin nyo po, pinasa nila yung 99-year lease ng lupa sa Pilipinas ng mga foreigner. 79 na taon, pwedeng magamit ng mga dayuhan ng ating lupa, forest, mga forest, ang buhay po ng ating mga kababayan Pilipino, Kadits, 72 to 74 years lang mula ipanganak. Lang tayo, no? Nandyan pa sila. Kung 99 years, pangalawa, ito, bakit po natin itinutuon ang ating kampanya kay BBM? Alam nyo, yung pong pinakahuling visit ni BBM sa Estados Unidos sa ginawang pulong kay US President Donald Trump at Japanese Prime Minister, alam nyo ba, ito, yung pong mga taripa, ito, native corn po ito, Kadits. Ano po? Zero tariff. Papapasukin yung corn from United States sa Pinas, free. Isipin niyo yun, magiging kakumpetensya ng mga rice corn farmers. Pero ito po ang pangalawa. Doon po sa 10 agreements, pwede na magkaroon ng oil and minerals exploration sa bansa natin, lalo pa sa West Philippine Sea. Isipin niyo po yun, sila yung magkakaroon ng exploration. Ang sabi po ng GHAM sa kanilang initial na research, yung pong mga oils and minerals dyan sa atin, sa West Philippine Sea, ay humigit kumulang 27 billion US dollars ang worth. Alawa, titindi po ang tensyon sa pagitan ng China through Chinese President Xi Jinping at ng US, yung kanilang labanan, ang maiipit po at ang madadamay ay ang Pilipinas sa ginagawan niyan pagpayag. At alam nyo, idagdag ko pala, alam mo ba, nalaman ko sa public hearing sa nakaraan, yung palang pinapagawang EDCA sa iba't ibang panig ng bansa, ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, alam mo ang gumagastos, DPWH. So, buwis pala natin yon para sa mga number 1 terrorist na mga US troops. Grabe talaga. Itong pagiging puppet, pasista, tuta at nitong rehimeng US Marcos.
Grabe po, ekonomiya, politika sa ating bansa. Ngayon, idagdag ko lang. Kasi nabanggit nyo kanina yung ICI. Ito po, mahalagang bantayan ng ating mga kababayan yung ICI. Bakit? Kasi po, dati ang Kongreso at Senado ang nag-iimbita, pwede po nilang i-compel, pwede nilang padala ng sabwina pagka hindi dumalo. Pero ito pong binuo nila na Independent Commission for Infrastructure headed by former Associate Justice Andres Reyes, wala po itong ngipin, wala po itong kapangyarihan na i-compel at isupwena. Katunayan po, mga 3 or 4 days ago, nagsabi po ang mag-asawang Diskaya, hindi sila haharap. Kaya ang layunin po nito, natatandaan nyo po, Kajin, Kadits, after ng Aquino assassination, nagbuo po si Marcos Sr. ng Agrabo Commission. Ano, meron bang nanagot? Wala. Kaya po, tama po kayo, ila-livestream nila kasi nanawagan po ang taong bayan na talagang maging transparency. Kaya tingin po natin, wala itong kakahinatnan, kaya mahalagang bantayan at pagkilos ng taong bayan. Kaya po, no October 17, binabati namin ang mga kabataan at estudyante sa Kamaynilaan. Nagkaroon po sila ng pagkilos sa Mindiola, mahigit 5,000. At sa iba't ibang panig ng bansa, may mga walkout, may mga protesta. At ngayon, gusto ko pong banggitin, magkakaroon po ang isang pinaghahandaan natin sa November 30, kung may baha sa Luneta, baha sa Liwasang Bonifacio, at dyan po sa People Power Monument sa November 30, dakilang araw ng ni Andres Bonifacio, magkakaroon po uli ng sunod na baha, babahain ng protesta. At uulitin ko po, ang panawagan po natin, lahat ng kurakot ay panagutin. Duterte at Marcos, kailangan po sila ay managot. Dahil hanggang ngayon, ang CIF, Confidential Intelligence Fund, ni Sara at saka ni BBM ay napakalaki na bula sa ating buwis. Kaya po mabuhay ang mga mamamayang Pilipino sa loob at labas ng bansa na kumikilos para sa interes ng ating bayan. Yun nga po, halos yung mga OFW na lang ang naninindigan na mukhang pahihirapan pa yung direct hiring ngayon isip po sa Pero doon po tayo bumalik sa ating bansa ng Pilipinas. Hindi, kasi ganito po, Kadaning, kami mga OFW, di po ba kami ay through our remittance kahit paano, umaano pa rin ating sa ating ekonomiya. Ngayon, ano po yung epekto nitong malawakang korupsyon na to sa aming mga OFW? Kami naman, may mga pamilya pa rin naman sa Pilipinas. Kaya dapat itong mga kasamahan namin dito, unti-unti ring mamulat. Ay, totoo niya, Kajin, Kadits, bakit po? Kasi kung kayo sa aking pagkaalam, more than 12 million na mga OFW, pag dinagdag po natin yung mga migrants at saka immigrants, mas malaki. Pero yung pamilya nyo, di ba? Yung mga pamilya ng OFW, kung merong isa na nasa labas ng bansa, 3 hanggang 5 miyembro nasa Pinas. Kaya yung buwis na kinukuha sa atin at kinukurakot, napakalaki po ng epekto sa ating mga kababayan dito sa iba't ibang aspeto. Yung support services na dapat na ibinabalik ay hindi nababalik. Yung pong mga proyekto na dapat ginagawa, kasi alam nyo, sinabi po ni Bryce Hernandez, Assistant DPWS ng District Engineering Office sa Bulacan, ang sabi po niya ay ganito, hindi lang po sa flood control project,
pati po yung mga eskwelahan, mga tulay, iba pa, pagka hindi sub-standard, ay problema. Kaya po, yung nakita nyo po ba yung nilindol sa Bogo City sa Cebu? May initial report kung bakit ito po pinapalalim pa yung sports complex doon, may palarong basketball, ang dami pong namatay. Ang isa pong sinisilip, yung substandard nung gamit. Kaya ganyan po ang epekto, mga tulay na substandard at iba't iba pa. Tapos, lumilito po ang DOH, ganoon din yung sinasabi ng ating mga nasa sektor pangkalusugan. Kaya po, lahat ng department, hindi po ba, yung pong GMA, di ba yung fertilizer scam, panahon ni GMA, yung 10 billion pesos po ni Napoles, at hanggang ngayon, kaya po talagang tuloy-tuloy, kaya kailangan po talagang makita ng ating mga kababayan, dapat po itong mawakasan na. Baguhin na ang sistema talaga. Nung una po kasi, itong ating mga kababayan na sabihin natin yung mga walang trabaho, akala nila wala silang kabahagi dun sa mga buwis na pumapasok sa gobyerno. Akala kasi nila, kapag nagtatrabaho ka lang, saka ka lang nakakagtasan ng tax. Hindi nila alam mula paggising, gaya na binanggit nyo kanina, mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, may kadikit na tax yung lahat ng mga kinakain natin, ginagamit natin, yung mga serbisyong kinukuha natin. Pero ngayon, yung pagsabog ng ganyang korupsyon na yan, yung lahat ng tao naging aware na eh. Naniningil sila ngayon. Dahil alam nila na sila man nakukuhanan ng dapat na napupunta sa kanila. Okay. Sa halip na mapunta sa serbisyo, sa mga tawag natin mga proyektong makakatulong sa pamumuhay, nawawala at napupunta lang sa iilang porsyento. At ngayon sila yung mayayaman ngayon. Sila yung nagtatamasa do sa ating sa ating dapat na makuha. Kaya po talagang kami po kahapon, naimbitahan po ako ng mga estudyante sa Far Eastern University. Nung tinanong ko po sila, pakitaas nga kamay, sino ang may 5,000 piso sa wallet at bulsa? Wala po kahit isa na mag-aaral doon po na dumalo na halos kulang-kulang 200 na estudyante at mga professor. Wala pong nagtaas isa man na meron silang 5,000 pesos sa bulsa, wallet, at 50 kilos of rice sa bahay. Pero yung pong mga mandarambong, magnanakaw, hindi lang milyon, bilyon. Bilyon. Grabe talaga. Kaya kailangan talaga na bilyon na yan. At check natin ng time para si Kadaning makapagpahinga pa pagkatapos na ito. Kadaning, baka po may mensahe kayo o panawagan sa ating mga taga-subaybay at pwede nga rin yung banggitin yung naganap na October 21, di po ba nagkaroon tayo ng programa? Ay, opo. Una po, sa pamamagitan ng inyong programa, nais kong banggitin, binabati ko po ang kapwa magsasaka, agri-workers, peasant women at mangisda na nagkaroon po ng camp out, dialogue mula October 15 at pagkilos hanggang October 21. Pasasalamat po sa iba't ibang sektor na lumahok doon po sa kampuhan sa circle. Napakarami po nila, alam niyo po, may mga dalang pagkain, inumin at saka po yung mga medical sector, nandun po sila. At yung matagumpay po na pagkilos noong October 21, yung pagbaha sa Liwasang Bonifacio ng mga kababayan natin, and then March hanggang Mindiola, mahalaga po, matagumpay po, maraming salamat po. At ang ating pong panawagan sa kapwa magsasaka, agri-food producers, kailangan po natin talagang magsama-sama at kumilos para sa ating mga kababayan. At sa partikular po, nananawagan tayo sa mga kabataan at estudyante, kayo po ay leader sa kasalukuyan.
hindi po leader pa sa hinaharap, kundi ngayon pa lang, Ngayon na. dahil ngayon na ang panahon para kayo ay kumilos at tumindig para sa inyong kinabukasan. Dahil ang pagnanakaw po sa kaban ng yaman ng ating bayan, hindi lamang pagnanakaw sa ngayon, kundi ninanakaw ang inyong magandang kinabukasan. At sa atin pong mga OFW, migrants, immigrants, binabati po namin kayo. At partikular, bayaan niyo pong batiin ko ang mga kababayan nating nagpunta sa The Hague, the Netherlands, para magpahayag at sumuporta na ang tiraniko na si Rodrigo Roa Duterte ay hindi dapat pauwiin sa Pilipinas, hindi dapat litisin at managot sa kanyang libu-libong pinapatay na mga kababayan natin. Kaya mabuhay po kayo at dyan po sa Italia, mahalaga po ang inyong pagsasama-sama. So, muli po, magsasaka at migranting Pilipino, magkaisa ipaglaban po ang ating karapatan. At naniniwala po ako na may bukas pa. May makakami tayong tagumpay sa hinaharap. Muli po, magandang gabi sa inyo. Tunay na reforma sa lupa, ipaglaban, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, at gusto ko pong idagdag, palayain si Amanda Etchanis at lahat ng bilanggong politikal. At ilitaw ang ating mga kababayan, siyempre po, kaisa nyo kami sa panawagan nyo na makita ang inyong minamahal na anak at iba pang disaparatido. Muli po, makibaka, sumulong, at magtagumpay. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Kadaning. Maraming Mabuhay po salamat kayo. po, Kadaning. Hindi pa naman po ito ang huli. Sa mga susunod na araw, Suki natin yan, siguradong suki. maiimbita pa namin ulit kayo. At Maraming salamat po. susunod na ano po ay mababago na yung oras natin, kaya hindi na alas 3, magiging alas 4 na po. At magkakaroon tayo ng daylight saving time. So, maraming salamat po muli at sa uulitin. Okay, kaya na nabanggit kanina ni Kadaning nga, sa November 30 may paghahandaan tayong malaking pagkilos po sa Pilipinas. At sana po dito rin sa Europa makapaglunsad din tayo ng katulad na na pagkilos din. Sama-sama, laban sa Sama-sama. korupsyon. Yun po. Okay. Ano? Makaraos tayo. Doon na tayo sa panawagan. Panawagan na po. Okay. Patuloy po ang ating panawagan para sa pagpapalitaw sa aming anak na si Basudesos at ang kasama niyang si Dexter Capuyan, pati na rin po ang iba pang mga desaparecidos na ngayon ay may bilang ng 15 sa ilalim ng gobyernong Marcos Duterte. Magpapatuloy pa mga programa at pagkilos, pati na rin paghahain ng mga petisyon para sa advokasya ng pagpapalitaw sa mga sapilitang ibinala ng Estado at paghihintay na maigawad ng hustisya. At may karagdagan po tayong panawagan. Mula po ngayong linggo, mayroon tayong dagdag na oras para matulog para sa panahon ng taglamig. Magbabalik ang orasan sa panahon ng taglamig na karamihan sa Europa ay nagsisimula sa gabi sa pagitan ng Sabado at Linggo o Oktubre 25 at 26, 2025. Ang eksaktong oras kung kailan umuunang mga orasan ng isang oras ay alas 3 ng umaga. Kaya mayroon tayong dagdag na oras para matulog. Yun, nagigising din tayo eh. Sa pagbabalik sa panahon ng taglamig, mas maagang sisikat at tulubog ang araw. Gayon din ang mga araw ay magkakaroon ng mas kaunting liwanag sa mga oras ng hapon. Dagdag pa rin po, nito pong ika-18 ng Oktubre ay nagbukas po muli ang Florence Biennale sa Firenze. At 7 Pinoy artist po ang kumatawan sa ating bansang Pilipinas. Sila po ay sila Joe Datuin, na isa na pong talagang dekano na rin to sa sa larangan ng sining. Si Marpolo Cabrera, Marjorie Vito, Noli Principe, Angeli Banaag, Lorena Capitulo at Veronica Ibarreta. Sila po yung mga nakasali ngayon sa Florence Biennale at kung natatandaan ninyo, ako naman po noong 2023. Ito po ay magtatagal hanggang sa ika-26 ng Oktubre at sana po mayroon ding manalo sa mga ating mga kalahok na mga artist.
At may panawagan pa ba tayo? Batiin mo na natin. Pwede muna natin sabihin na rin na magkakaroon ng dialogo. Para lang magkaroon ng interest yung mga kababayan natin na kumbaga sana nag-a-avail ng Decree of Lucy. Nakahiling po ang ating migrante Bologna at mga migrante Roma na magkaroon ng dialogo sa linggo, although online lang po ito, na haharap po sa atin ng ilang opisyal ng Department of Migrant Workers at Migrant Workers Office ng Milan. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gusto ninyong makapakinig, sana po sa linggo, abangan po ninyo yung aming dialogo. Ano pa? Batiin muna natin yung mga kasama natin mubaybay. Si Ate Cresy del Carmen, si Joy Villanueva. Si Joy kanina. Ang sabi ni Joy, wala pa akong nakitang magsasakang mayaman, pero mas mayaman ang mga nabili ng palay dahil binabarat nila ang mga magsasaka. Minsan nagtitipid pa sila sa kanin, Si Cap Edwin Reyes, Cap Teddy Dalisay. Sino pa ba? Egay. Si Egay Bonzon. Siya tanong kanina. Saka yung iba hindi na makita. Magandang gabi sa inyo. At butit hindi kayo bumibitaw sa pagsubaybay sa ating ugnayan sa Himpapawid. Ano pa? Ay, happy birthday. Tapos Nais ko pong batiin ng belated happy birthday yung pong katabi ko. Nagdiwang po siya ng kanyang ika-16 na kaarawan nung Martes. 16th birthday ko po nung 21 at ngayon 61. Ayun po, at batiin na rin po natin iba pang mga may kaarawan ngayong buwan ng Oktubre, nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo, ng mga piyesta, at iba pang mga pagdiriwang. At alam naman po natin ang mga Pilipino talagang hindi nakakalimot sa mga ganyang pagdiriwang o mga okasyon. Okay na? O, lagi po natin subaybayan. Happy anniversary sa anak ni Nipa. Sana kasama namin siya ngayon kaso syempre, pamilya muna. Ganun po tayo. O, laging subaybayan ng ugnayan sa Himpapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, ika-9 ng gabi hanggang sa anong oras matapos. Ayun. Hanggang sa magkaroon ng mga dagdag na oras, minuto. At gaya nga po ng binalitan namin kanina, sa susunod nating broadcast ay dito alas 9 hanggang alas 10 pa rin, pero sa Pilipinas alas 4 na po. Alas 4 na po hanggang alas 5. Kaya yung amin po mga iimbitahing mga tagapagsalita, medyo madadagdagan. Hindi mapupuyan. Dagdagan ng konti kanilang tulog at saka ayos na yun dahil alas 5 ang tapos, babangon na. Diway-way na sa atin. O, yun po, paalala lang po doon sa mga bubayan. Ano po? Bilang na po ang araw ninyo. May araw din kayo. Hindi, ito na nga ang araw At saka doon sa mga kabataan po, talagang laban talaga. Baguhin ang sistema ng gobyerno, ng estado. Kaya hanga kami sa inyo ngayong mga kabataan. Buhay kayo. Buhay kayo. Okay. Pagkain ng buhay. Pagkain ng buhay mula sa banal na aklat ni Santo Ezekiel, Kapitulo 9, versikulo 9. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, ang kasamaan ng sambahayan ni Israel at ni Juda ay totoong malaki. Ang lupain ay puno ng dugo at ang bayan ay puno ng ilan. Sapagkat kanilang sinasabi, pinabayaan ng Panginoon ng lupa at ang hindi nakikita ng Panginoon. Amen. At sa punto pong ito ay po ang ating 243 broadcast. Okay. At pansamantala po kaming mamamaalam muna at babalik po sa susunod na linggo, Huwebes, araw ng Huwebes, alas 9 hanggang sa November oras? Na yun. No. Hindi pa. November na. Hindi, katapusan pala. Hindi pa pala. Katapusan pa pala. Aga tayo. At 30 pa pala. Araw ng Bonifacio. At saka yun ng pagkilos na malaki. Yun. Yung kalilimutan. Kung kaya ninyong sumama po tayo at makiisa. Maging ambag po. Ipakita natin ang ating lakas at iparinig ang ating boses. Dahil marami tayong mga kababayan
na mahina ang boses o ayaw magsipagsalita. Sabi nga, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos para sa atin? Kung hindi ngayon, huhukayin po natin. Ayun, tulad ng ipinaglaban ni Andres Bonifacio noon, ipagpatuloy natin ang pakikibaka at pakikipaglaban para makamit ang ating tunay na kalayaan, kapayapaan, katarungan. Yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po sa lab team namin ni Bok Jean. Bok Beats. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga. Meow meow. Aw, aw. Ugnayan sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad. Sa dilim ng lungsod may lihim na nagtatago. Ng mga matay sarado, puso'y laging nagbubulag-bulagan. Ang salita'y pangako, ngunit gawa'y kasinungalingan. Habang kami nagugutom, sila'y may bulsay, puno ng salapin. Gobyernong sindikato, saan ang hustisya? Buhay ng mahirap, ginagamit nyo lang pala. Sa halip na tumulong, ninanakaw pa. Gobyernong sindikato, kailan kayo mapaparusahan? Bawat proyekto'y para sa kanila, hindi sa masa. Mga daan, tulay, bahay, kanilang pinagtatawanan. Kami nagdurusa, sila'y naglalakbay sa yaman. Puso ng bayan, ngayon'y sugatan dahil sa kasakiman. Gobyernong sindikato, saan ang hustisya? Buhay ng mahirap, ginagamit nyo lang pala. Sa halip na tumulong, ninanakaw pa. Gobyernong sindikato, kailan kayo
Saan ang hustisya?